Hello guys! So dito na tayo sa last part ng How to Win Friends and Influence People. Okay, part 4. Kung mapapansin nyo, ibang libro ang hawak ko ngayon kasi di ko mahanap yung isang libro ko. Pero same lang naman sila ng laman, okay? So yeah, since continuation lang to, mag-proceed na agad tayo. So ang part 4 natin is Be a Leader, How to Change People Without Giving Offense or Arousing Resentment. Okay? And ang unang chapter under that is chapter 1. If you must find fault, this is the way to begin. Okay, so itatry naman natin i-approach itong mga chapters na paparating from a leadership standpoint, okay? Ang sinasabi ni Carnegie rito sa chapter na to is na if kailangan mo talagang sabihan ng isang tao ng something unpleasant about sa ginawa niya, pwedeng magbigay ka muna ng praises sa mga good points ng output niya. The reason for this is dahil mas madali raw para sa atin as humans ang makinig sa mga criticism if na-comment muna tayo sa mga good points ng nagawa natin. Okay? If i-compare kasi natin sa kapag dumiretso agad tayo ron sa pagsabi ng criticism, mas may hirapan silang i-accept yun kasi yung ginawa nila, whatever it may be man, pinaglaanan nila yon ng time and effort, di ba? Ngayon, if upon presenting it to you, unpleasant things lang ang maririnig nila, sa tingin mo ba, mas gaganahan silang i-revise yun to please you more? Most likely hindi, di ba? Pero if may praise muna sa simula, mafe-feel nila na may certain level of appreciation coming from us, okay? Na ang posibleng maisip nila is na, okay, nice. Somehow, goods naman pala gawa ko. May need lang akong i-tweak na konti. So, ayun, pwede nilang ma-receive nga na ganun kapag nagbigay muna tayo ng praise and then, saka natin isusunod yung kung ano yung criticism na sasabihin sana talaga natin. Okay? However, di ako sure kung gaano to ka-effective para sa lahat kasi I heard someone say dati na whatever it is man daw na sabihin after the word but, madidisregard na raw. Okay? Kasi di ba ang sinasabi dito sa chapter na to is pwede nating simulan na bigay mo na yung praises but, ganito, susunod natin ng criticism, okay? Pero, may parang kumukontra rin na idea na ang sinasabi is na, yun nga, na whatever it is man nga raw na sumunod after ng but is posibleng madisregard na, okay? Halimbawa, may nagsabing, mabait ka naman, pero ganito ka, ganyan. Doon ka ba magpo-focus sa statement na mabait ka? Most definitely, mas magkaka-impact sa'yo yung sinabi after nun, di ba? Kaya depende sa tao siguro. May mga ibang mag-work yung paglagay muna ng anesthesia by pointing out good points muna, and may iba naman na mas okay na i-rip off na lang agad yung band-aid and get straight to the point. It's hard to know sa simula kung anong type ang kausap natin, kaya pwede tayong mag-trial and error, i-try natin both approach and i-take note kung ano ang mga nag-work for each individual, okay? Or kung ano ang mas effective for a lot of people. Ayun, ang unang principle dito is principle 4.1, begin with praise and honest appreciation. Chapter 2, how to criticize and not be hated for it. May isang anecdote ulit about kay Charles Schwab na binigay si Carnegie rito. Isang araw raw, nakita ni Schwab yung iba niyang employees na nagyoyosi na sobrang lapit sa no smoking signage. Instead na i-call out niya sila directly, binigyan niya sila ng tigi-isang cigar and sinabihan na ma-appreciate niya raw if sa labas nila yun smoke. Di ko alam sa inyo pero napawawa ko sa action ni Schwab na to. It did 3 things. Una, naparealize niya sa mga employees niya yung point niya. Pangalawa, naipaalam niya sa kanila na may certain level of respect siya for them. And pangatlo is na nagawa niya to without arousing resentment from his employees. Okay? Kaya yung respect din nila for him ay significantly tumaas after nun. Sobrang classy way na pakikitungo with employees, di ba? Sa previous chapter, nabanggit ko yung about sa pagkawala ng effectiveness ng praise kapag may word na but na karugtong, di ba? Dito rin pala yun sa chapter na to in-address ni Carnegie. And posibleng dito ko rin yun unang narinig nung first time ko tong binasa years ago. Anyway, ang sinasabi ni Carnegie is na if magpe-praise tayo pero masusundan lang din ng but, halimbawa raw, sabi ni Carnegie, kapag sinabihan ng parents ang anak nila na sobrang proud kami sa'yo dahil napataas mo grades mo, pero if mas ginalingan mo pa sana sa math, mas tataas pa makukuha mong results. Ang mafe-feel ng bata kapag ganun is na na-invalidate yung effort niya kasi mas nag-wish pa yung parents niya na sana mas ginalingan niya. Okay? Pero kapag pinalitan natin yung but ng end, okay? Halimbawa, sobrang proud kami sa'yo dahil napataas mo grades mo. And if mas galingan mo pa sa math, mas tataas pa makukuha mong results. Okay? Kapag ganun yung pagkasabi, mas mag-look forward yung bata na mas galingan pa sa math next time. Kapag gumagamit kasi tayo ng but or pero, parang nagdidwell tayo sa regret sa nangyari. Kahit good thing pa yung nangyari. Pero kung palitan natin yun ng end, parang mas forward-looking siya, okay? Na mas naipaparating natin na we are looking forward to a future of improvement kaysa sa pag-look back to a past with regret kapag but ang ginamit natin. Lastly, tayo as human beings, may certain longing tayong i-maintain ang compliment kapag nabigyan tayo, okay? Kaya for example, if we are in a leadership position sa office and gusto nating i-emphasize ang cleanliness sa mga personal spaces ng each individual, ang pwede natin gawin is na i-commend ang mga subordinates natin dahil iniwan nilang malinis ang space nila the previous day. It wouldn't matter much if sobrang linis talaga nilang iniwan or hindi kasi at the very least,
magkaka-certain level of desire na sila ngayon na ma-maintain yung compliment na binigay mo. Okay? Kaya mas magiging conscious na sila sa desk or sa space nila bago umuwi each day. Ang principle 4.2 is call attention to people's mistakes indirectly. Chapter 3, talk about your own mistakes first. Ang sinasabi sa atin dito ni Carnegie is na kapag may years of experience na tayo sa something and may isang bagong subordinate tayo na namali, between sa pag-criticize agad-agad and pag-mention muna sana na namali ka rin dati sa ginagawa niya ngayon bago mo banggitin ang points of improvement niya, itong pangalawang option ang mas may chance na maging mas effective, di ba? The reason for this is dahil na-humanize natin yung normality na mamali sa ginagawa niya na yon since bago pa lang sa kanya yung task. Mas na-feel nila na nag-empathize ka with them. As compared kasi sa kung mag-criticize ka agad-agad na parang pinaparating mo ba na imposible dapat na mamali rin sa ginagawa niya? Which is hindi naman dapat, di ba? Kasi baguhan pa nga lang siya, so mataas talaga ang chance na mamamali siya. Minsan, makakatulong sa atin na ilagay ang sarili natin sa posisyon ng mga baguhan kasi nanggaling din tayo ron, di ba? Alalahanin natin kung ano bang kinailangan natin sa mga seniors natin nung baguhan pa lang tayo and maging ganun tayo sa mga juniors natin. So yeah, principle 4.3 is talk about your own mistakes before criticizing the other person. Chapter 4, no one likes to take orders. Posibleng dito totoo for all, pero sa bahay, kapag inutusan pa tayong gawin ng something na gagawin naman na sana natin, paghugas ng plato for example, mas nawawalan tayo ng gana na gawin tuloy yun, di ba? The reason for this is dahil binavalue natin yung feeling na ginagawa natin ng mga tasks or chores dahil gusto natin, okay? Hindi dahil napag-utusan tayo. Naturally kasi, ayaw nating nauutusan tayo kasi parang tinitake away nun yung feeling of independence natin, okay? Gusto nating gawin ng mga bagay dahil nag-decide tayo to do so, hindi dahil inutusan tayo ng someone. With this, pwede natin itong ma-apply sa pang-araw-araw nating dealings with people, okay? If kaya natin, we should phrase our statements as suggestions, hindi utos, okay? Halimbawa, instead na sabihin natin, gawin mo to, gawin mo yan, pwede nating i-rephrase na, pwede sigurong ganito ang gawin natin. Ano sa tingin mo? And then, pakinggan mo rin talaga what he or she has to say, okay? Di ba mas okay? Ang ginagawa kasi nun is na, pinapa-feel natin sa mga subordinates natin na vina-value natin ang opinion nila, okay? Mas nagiging open kasi ang mga tao na gawin ng something if naging part sila ng decision-making process. Pwede rin kapag di naman ganun kalaking bagay yung situation, na pwedeng hingin natin directly kung ano ba sa tingin nila ang best na gawin and let them do that, okay? Worst case scenario, if maging unpleasant man ang result, learning opportunity yun for them, di ba? Kasi after all, mas natututo naman tayo sa mga mali natin kaysa sa mga tama, di ba? And aside pa ron, napafeel natin sa kanila na to some extent, may certain level of trust tayo sa decision-making nila. Kaya ang principle 4.4 is, ask questions instead of giving direct orders. Chapter 5, let the other person save face. Sa mga interactions natin with people sa mga meetings or social gatherings, if di tayo careful sa words and actions natin, posibleng magka-instance na makapahiya tayo ng someone, okay? Pwedeng consciously, pwedeng subconsciously, it wouldn't matter which naman kasi same effect pa rin yun, napahiya natin yung someone. Sabi ni Antoine de Saint-Exupéry, di ako sure kung tama pagkakapronounce ko pero sabi niya raw, hurting a man in his dignity is a crime, okay? Kasi matatandaan nila yon for a very long period of time. Ngayon, knowing this, we should make it a point na maging sobrang maingat na di makapahiya ng someone, okay? Especially sa harap ng maraming tao. If we are dealing with an employee and may mali silang nagawa, pwede nating tulungan silang maligtas ang pride nila by assuring them na natural lang naman na mamali minsan, okay? Nangyayari talaga yon. And the mas mataas chance na nagkamali lang sila due to lack of experience, okay? Hindi naman due to lack of skill. Kasi for sure, kapag na-encounter ulit nila yung problem in the future, mas alam naman na nila ang gagawin, di ba? Kaya ayon, ang principle 4.5 is let the other person save face. Chapter 6, how to spur people on to success. There have been countless studies na nagsasabing mas effective ang positive reinforcement kaysa punishment, okay? True siya sa dogs, kaya natitrain natin sila by giving them treats kapag gusto natin ang ginagawa nila, and true rin siya sa ating mga tao, okay? Ang difference lang is na di tayo laging nabibigyan ng treats or reward kapag may maganda tayong ginagawa. And as a leader, yung void na yon ang pwede nating i-fill, okay? Pwede nating gawing habit ang pag-give ng praises sa mga subordinates natin whenever they do something good, okay? It costs us nothing, pero ang possible returns ay massive. Mas marireinforce natin yung positive traits or positive actions nila, kaya mas gugustuhin pa nilang mag-perform better. Gustong i-emphasize ni Carnegie rito na kapag mag-give praise, significantly mas impactful if mas specific ang ibibigay natin, okay? Specific in a way na kung ano talaga yung ginawa niya nakapuri-puri, okay, yun yung bigyan mo ng attention. Huwag yung masyadong general praises na, oh wow, you're good at your work. Anong work, right? If mas specify natin,
mas masasatisfy natin yung natural longing nating mga tao na ma-recognize and ma-appreciate, okay? Posibleng maisip ng subordinate natin na, oh wow, napansin na napapahalagahan niya pala yon. Mas personal and mas sincere yung compliment natin kapag gano'n, di ba? Kaya ang principle 6.6 is, praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Chapter 7, Give a Dog a Good Name. Ang sinasabi sa atin dito ni Carnegie is na there are instances na if bigyan natin ng good reputation ng someone by telling them na ang pagkakakilala natin sa kanila ay ganito, ganyan, mataas ang chance na itatry nilang mag-live up dun sa expectation natin na yun of them. This is especially true if dati talaga silang high performer pero ngayon ay nagda-downgrade na ang output nila, okay? Pwede natin silang i-remind ng pagkakakilala natin sa kanila noong mga times na at an all-time high ang performance nila. And itatry nilang mag-live up na ron ulit. May tendency raw kasi talaga tayong maging ganon, okay? Na naturally, gusto nating ma-maintain ang pagkakakilala ng ibang tao sa mga good qualities natin. Kaya if i-reverse engineer natin to, naunahin natin na bigyan ng good quality ang someone sa isip natin and ipaalam yun sa kanila, chances are na they'll do their best para ma-maintain yun. Kaya ayun, ang principle 4.7 is give the other person a fine reputation to live up to. Chapter 8, make the fault seem easy to correct. If, say for example, someone ka na gustong magpapayat or someone ka na gustong mag-gain ng muscle mass, sabihin natin ang goal mo ay either makapag-lose ng 10 kilograms of fat or makapag-gain ng 10 kilogram of muscle mass this year, yung goal na yon parang isang higanteng mountain siya na parang ang hirap akyatin, di ba? Kasi malaking bagay talaga siya kung iisipin. So much so na posibleng ma-discourage tuloy tayo, right? Pero if i-breakdown natin yan into milestones, they'll become easier sa isip natin. Halimbawa, pwede natin gawin na sa first month, ang goal lang muna natin is mag-build ng consistency, okay? Na maging habit ang pagpunta sa gym maybe 3 or 4 times each week for that month, okay? Kahit wala muna tayong makitang results, matuloy-tuloy lang muna natin yung pagpunta. Then sa next month, doon na natin pwedeng i-try i-goal na makawala ng half kilo ng fat or makagain ng half kilo ng lean muscle, okay? And then 1 kilo na sa mga succeeding months. Diba, kung i-breakdown natin yung ultimate goal into smaller chunks, mas manageable siya for us, diba? And mas di tayo madi-discourage sa kung gaano ka-massive yung mountain na nasa harapan natin. Sabi nga, the journey of 1,000 miles begins with a single step, right? Huwag masyadong ma-stuck sa kakaproblema ng 1,000 miles. Madalas, mas importante yung single steps ang paglaanan natin ng focus and effort on a daily basis. Ngayon, in relation sa chapter na to, if i-compare natin ang pag-criticize sa someone in a way na parang pinaparating natin na sobrang layo niya parang sa goal niya versus sa pagbigay ng criticism in a way na ipaparating muna natin na may mga tama naman na siyang ginagawa na halimbawa, tama naman na ang form mo sa mga exercises. Ngayon, dagdagan naman natin yung weight ng binubuhat mo. Or na sabihin natin, discipline ka naman sa pagpunta regularly, which is a very hard thing to do for most people. Ngayon, ayusin naman natin yung diet mo. Mas gaganahan yung tao na mag-go on if mukhang mas madali yung next steps, di ba? As compared sa kung nasa foot of the mountain lang siya, hindi niya alam kung ano ang first step kasi ang nasa isip niya lang ay kung gaano kahirap yung 10 kilogram goal. Kaya yeah, ang principle 4.8 is use encouragement, make the fault seem easy to correct. Chapter 9, okay, so very last chapter sa book na to. Chapter 9 is making people glad to do what you want. Ito, similar lang ulit siya sa isang law from the 48 Laws of Power, law number 13. When asking people for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. Okay? So, ililink ko na lang ulit siya dito sa upper right part ng screen nyo. Anyway, ang point lang naman itong chapter na to is na if iisipin natin, alin ang mas may chance na gustuin nung hinihingan mo ng favor na tulungan ka? If i-emphasize mo kung gaano ka mabe-benefit if magawa niya yung hinihingi mo, or kung maiparating mo what's in it for them if ma-accomplish yung favor na hinihingi mo. Most likely, yung pangalawang way ang mas magbibigay sa kanila ng drive na gawin yung gusto mong mangyari, di ba? Nasa human nature kasi natin na maging highly interested sa self-gain natin, okay? Kaya if magagawan mo ng paraan na maiparating sa kanila na they'll have something to gain din sa pagtulong sa'yo, mas mapapadali ang paghingi mo ng favor sa mga tao. Kaya ayon, ang last principle sa chapter na to and sa book na to is principle 4.9. Make the other person happy about doing the thing you suggest. So ayun siya guys, yun yung how to win friends and influence people, okay? Gusto tayong i-remind ni Carnegie na di naman lagi na 100% mag-work yung mga ideas na binigay rito sa libro. Pero most likely, pwedeng ma-increase yung success mo when dealing with people if ma-implement mo ng tama yung mga concepts na nabanggit sa book na to. Who knows, baka ma-increase mo rate of success mo sa pakikitungo sa mga tao by 6%, 10%, or 20%, or kung ilan man. If ganun ang maging result for you,
that must mean na naging 6%, 10%, or 20% more effective friend or subordinate or leader ka than you were before, okay? And surely, that improvement is way better kesa wala, di ba? And yun naman ang benefit ng pag-consume ng mga self-help materials for us. Incrementally, nai-improve ang mga pag-uugali natin as human beings. Kaya if nakatulong man ako na ma-improve ang kahit isang aspect lang sa pakikipag-socialize nyo with people, that is already a very big deal for me, okay? Sobrang sulit na agad yung hours na binuhos ko para rito sa mga videos na to, okay? Kaya ayun siya, I hope madami kayong natutunan dito sa second book natin. Ang next na i-cover ko na libro, partly due to popular demand, ay yung Laws of Human Nature, okay? Nandito siya, ito. Ang next natin is itong Laws of Human Nature by Robert Greene. Medyo makapal-kapal siya, pero tingnan natin kung gaano katagal ko abutin na magawan tong ng content itong buong libro na to, okay? So kay Robert Greene ulit siya, so I'm pretty sure magugustuhan nyo to if nagustuhan nyo yung 48 Laws of Power, okay? Kaya yun, I'll see you na lang ulit sa mga susunod na videos. Bye-bye!